Magandang araw mga bata. Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito ating pag-aaralan ang asignaturang Araling Panlipunan sa ikatlong baitang. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. At ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay ang mga serbisyong panlipunan. Madalas mong marinig sa mga balita, sa telebisyon at sa maging sa inyong mga magulang ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Maririnig mo rin ang pangamba ng bawat isa dahil sa patuloy na pagkalat ng sakit na dulot ng COVID-19. Isa rin sa mga suliranin ng mga magulang ngayon ay kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente, tubig at iba pang gastusin sa bahay. Ang nakaambang pagputol ng kuryente o tubig dahil sa kawalan ng trabaho sa panahon ng pandemya ay isang katotohanan. Nabanggit na ang kagalingan at kakayahan ng isang namumuno ay sinusukat ayon sa serbisyo na binibigay niya sa kanyang nasasakupan. Kinikilala ang isang namumuno hindi dahil sa lagi siyang lumalabas sa telebisyon. Hindi rin dahil sa matapang siyang magsalita, lalong hindi dahil sa kanyang tinapos na kurso sa kolehiyo. Kikilalanin at hahangaan ng isang pinuno kung ang mga suliranin ng nakakaraming mamamayan ay natutugunan nito. Kung sasabihin ng mga magulang na mabuti na lang na ipagawa ang daan o kaya salamat kay Mayor na lagyan ng ilaw ang mga daan kaya naging ligtas ang ating lugar. Ito ang mga ilan sa mga batayan ng pagiging tunay na leader ng isang mahusay na pamumuno. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga tinitignan upang masukat ang kakayahan ng isang pinuno. Number 1, ito ay ang kalusugan. Programa tulad ng pagpapabakuna, feeding, libreng konsultasyon at libreng gamot. At ang ikalawa ay ang edukasyon. Pagpapatayo ng mga paaralan at silid-aralan, pagbibigay ng mga computer at iba pang gadget na magagamit sa pag-aaral, pagbibigay ng suporta sa mga guro. At ang pangatlo ay ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. 24/7 na pagpapatrolya upang masiguro ang kapayapaan, magalang na pakikitungo ng kapulisan, masigasig na presensya ng barangay tulad ng pagbibigay ng ayuda sa mamamayan sa panahon ng pandemya. At ang pang-apat ay ang infrastruktura. Patuloy na pagpapatayo o pagpapagawa o pagsasaayos ng mga daan, tulay, mga gusaling pangserbisyong publiko ng pamahalaan para mas maayos na makapagbigay ng serbisyo sa mamamayan. At ang panglima ay pangkalahatang serbisyo. Pagpapagawa upang magkaroon ng ligtas na tubig para sa mamamayan at kuryente para sa lahat.
Kung sapat at naging maayos ang pamumuhay ng mamamayan, maaaring sabihin ng pinuno ng iyong lalawigan, bayan o lungsod ay kahanga-hanga. Ang paglilingkod ng tapat at may pagmamahal sa nasasakupan ang tunay na mahalaga sa isang leader. Hindi kabilang ang pansariling interes, huli sa listahan ng pamilya o kamag-anak sa mga pribilehiyo. Ito ay ilan sa mga katangian ng isang tunay na pinuno ng bayan. Kung makikita ang pagyaman ng pinuno at ang kanyang pamilya gamit ang pagiging leader ng bayan, dapat na maging mapagmatsyag at matalino sa muling pagboto. Paglilingkod sa tao ang dahilan ng pamumuno at hindi sa pansariling interes o interes ng sariling pamilya lamang. At ngayon naman, dumako tayo sa isang maikling pagsasanay. Bago ang lahat, atin munang basahin ang panuto. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto o tama at mali naman kung hindi.
Number 1, isa sa mga dapat tignan ng mga botante bago mamili ng mamumuno ay ang mga programa ng mga ito at ang tamang sagot ay tama. Number 2, ang paglilingkod ng tapat at may pagmamahal sa nasasakupan ang tunay na mahalaga sa isang leader at ang wastong sagot ay tama. Number 3, dapat unahin ng namumuno ang kanyang pansariling interes palagi at ang wastong sagot ay mali. At ang pang-apat, dapat iboto ang mga taong matapat at tumutupad sa kanyang sinasabi. At ang wastong sagot ay tama. At ang panglima, ang isang pinuno ay nagsisikap na itaguyod ang kabutihan ng iba bago ang kanyang sarili. At ang wastong sagot ay tama. Ayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ating paksa sa araw na ito. Ito ay ang mga serbisyong panlipunan. Maraming salamat sa inyong panunood. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, and share na rin. Maraming salamat. Paalam!